no one is just. We are only justified. We are only naturalized, but we are not natural citizen. Karon ato nang badbaron ang pulong pagkamatarong, justification. Unsa man ang pagkamatarong? Mao niya ang paghinlo sa atong pagkadili matarong pinaagi sa dugo. Mao niya ang pagpasaylo sa atong pagkasadaan tungod sa atong sala, napasaylo na kita. Pardon. Ganahan ko ng pardon sa kanang. Ang pardon manggod kong atong binisayon, gipasaylo. Forgiven manggod na. Mas mayo yun ang pardon kay ang pardon mga kaigsunan. Wa na kaisipa nga sadaan. Pardon. Wala na kaisipa. Kanang pagpasaylo, gipasaylo lang ka pero sadaan ka. Okay? Now, unsa man ang pagkamatarong? Ang pagkamatarong mao kini ang Kristiyanong pagkahimugso. The birth to a life with Jesus. Ang pagkamatarong mao na yung pagkahimugso sa usa ka tawo diha sa kinabuhi kauban ni Ginoo. Kaniadto kita tuapas kalibutan ng kinabuhi hapan sa diha nga atong gidawat ang kamatayon ni Ginoo na himugso kita sa bagong kinabuhi diha kang Ginoo. Ang pagkamatarong mo na ang bagong sinugdanan sa kinabuhi na pinasaylo. Akong balikon. Ang pagkamatarong mo ay bagong sinugdanan sa kinabuhi na pinasaylo. Ang pagkamatarong mo ang kaluwasan gikan sa miagi natong sala. Timanin eh. Ang pagkamatarong mo ang kaluwasan gikan sa atong nangaging mga sala, pinaagi sa dugo ni Ginoo. Ang pagkamatarong mao na ang paghidlo o pagpardon sa atong pagkadili matarong. Mga kaigsunan, ikaw ako nag-agi nga wala kita makaila sa matuod nga Dios. O kining tao nga gimatarong sama kini sa usa ka bilanggo nga karon gibuhian na, justified, gibuhian na ang binilanggo, nana siya'y kagawasan. Apan mga kaigsunan, ako magingong kaninyo, dili masayon ang usa ka binilanggo sa 20 ka tuig, 30 ka tuig, 40 ka mga tuig, nga kung imo ka ng pagawason sa bilangguan, dili masayon maka-assimilate sa susidad. Maglisod siya pag-adjust sa susidad. O ang susidad, dili po mudawat kaniya. Pila ka mga bilanggo ang akong nabasahan. Ngawa na siya maulian. Wala na. Ang iyang mga hinigugbas kinabuhi, nangamatay, ang uban, wa na diha. O sige mo. Nagtukod na lang og balay sa kilid sa bilangguan. Pangadto mo sa dapikol sa Davao mga kaigsunan. Pagkadaghang balay sa kilid sa bilangguan. Ang uban niya na, ang ilang hinigugma na sa bilangguan nagbalay diri. Pero ang uban niya na mga kaigsunan, wa na maulian, diha na lang magpuyo. Ang tao nga bagong nakabuhi, o bagong gibuhian rather, sa bilangguan, dili maka-adjust mga kaigsunan. Maglisod siya pagpangita ka ng gitawag sense of belongingness. Kada bagyang batiyon nga siya tipik og kabahin sa sosyedad. Mao mga kaigsunan nga kining mga namatarong nga mga makasala. Nga nga tao nga bago diha ni Kristo. Bago sa pag-alagad. Kining bago sa pag-alagad mao kinang justified sinner. Nagkinahanglan kini sa mahigugmaon pag-amuma sa sulod sa atong iglesia. Ang makuti nga pag-amuma kanila, gikinahanglan gayon. Nga naman, bagoong na tao. Amumahong yun pag-ayo. O kining tao nga bagong namatarong, gitawag kini
mga baby nga mga Kristohanon. No? Baby. Dili ko gusto binisayon ka ng baby. Ato nga na gamay nga bata. Murag minus na. Baby lang. Baby. Okay? Ang namatarong nga Kristohanon. Gikan sa kalibutan na himo siyang namatarong pinagi Kristo. Mga baby kini nga mga Kristohanon. Tanawa. Unang Korinto 3:2. Ako kamong gimatuto sa gatas. Dili sa magahi nga pagkaon. Kay dili pa kamo takos niini. Si Apostol Pablo nakasabot nga sa mga bag-o sa pag-alagad. Mga bag-o ning gibuhian sa bilangguan sa kalibutan. Mga bag-o ning nangabautismuhan na matarong. Ingon ni Pablo, gatas ang akong ihatag kaninyo. Mga mahumok nga mga pulong. Gatas ang akong ipakaon kaninyo. Tanawara. Kay sa unang mga panahon, dapat unta ka mo mao yung mga magtutudlo. A panahon sa ba nga karon gikinahanglan mga tudloan na pud kamo og usab. And are become such as have need of milk and not of strong meat. Ngano man gyud nga gitudloan ta naman mo? Kaniadto gatas pa man. Makakaon naman unta mo gahi. Karon balik na po kuno, igatas na po mo. Ha? Tanawon ninyo ang maong figure of speech na Apostol Pablo may tungod sa bagong Kristohanon, mga baby. Hebranon 5:13. Kaya ang matagusa nga nagagamit og gatas, dili patakos, dili pa sinati, sa pulong sa pagkamatarong, kay sila mga baby pa man sa pag-alagad. Baby pa. Mga kaigsunan, mo ni ang gusto na ko ipasantop kaninyo. Tungod kay kining bagos pag-alagad, nagkinahanglan kini og doon na tay feeding program. Mga simple kayo nga pagkaon sa pulong sa Dios ang atong ipakaon. Hebranon 5:14. Kay sila nga mga ligo na, makakaon na sa mga gahe nga pagkaon tungod kay himkod na ang ilang panuigon. Ugon niya sila makaila na sa maayo ug sa dautan. Igsoon, kung naay bagong membro sa atong iglesia, bag-o kini silang gipagawas sa bilangguan sa kalibutan. Mga baby kinis pagalagad tungod kay anyone who is just justified by the blood of Jesus Christ is a babe in the church. Mga bagos pagalagad, mga kaigsunan. Bago lang nga sila gimatarong sa atong Ginoo. Humok ka pagkaon. Mga baby pa sila, di pa gani sila makaila sa mayog dautan. Gamiton ako ang sinunod sa Latin. Caveat emptor. Sa ato pa, pumapalit pagbantay. Kaya, niyay pasidan, magbantay ta. Magbantay ta alang niining bagong nakabig. Magbantay ta niining mga bagong gipakamatarong. Kay sila bagong nahimugso. Because justification is the birth to the new life with Jesus Christ. Ni ay pasidaan, paminaw mo, mga opisyales sa iglesia. Unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 1, first part, og 6, akong gilaktaw. Ang pangulo sa iglesia, dili bagong nakabig, kay basig unya siya mahulog sa pagpagarbo sa ang kaugalingon ug makondenar diha sa yawa, mga kaigsunan. Ang buti pasabot ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, na bagong nakabig, ayaw ninyong dali-dali nga mahimo siyang pangulo sa iglesia.
A bishop then must be not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Timan ini kininyo. Basta bago pagani sa pagalagad, ayaw ninyong dali-dali paghatag umadag kong responsibilidad sa iglesia. Tambag ka na ni Apostol Pablo. Warning, caveat, emptor. Apang kadaghanan nato, o pipilaka nato, wala kini nato ginatagad nga pasidaan. Ang mga bagong natao sa pagalagad diyan ni Kristo, gipili nato sa mga dagkong responsibilidad. Nahibalo ko, naipipila nga ako na sayra niini. Nga naman nga sila gipili, nga bago pa man niya. Gibutang sila diha, tungod kay mga taga-asa o grado. Gibutang sila diha tungod kay mga dagkong ranggo sa gobyerno o sa pribado nga kumpanya. Bago sa pagalagad, bago na bautisman, pag-eleksyon gibutang nga tigulan sa iglesia. O bago sa pagalagad, gipili, membro sa nominating committee, please, be careful. Be careful. Bisag unsa pa man siya ranggo, gikan sa gawas, nga nahimo na itong kaubanan sa iglesia, that is not a qualification. Because the thing is, he is a novice sa pagalagad. Baby sa pagalagad. Pero kita igsoon, basta gani mabotismo ang mga dagkong tao. May mga abilidad, mga kwartahan, wapay tuig, tigulan na sa iglesia. Wapa gani tuig na membro na sa meeting committee. Igsoon, abi manimo nga imo silang gidevelop. No, you are wrong. You are wrong. You are not developing him or her. You are destroying sa iyang pagkakristohanon. Imong gidaot ang iyang pagkakristohanon. Nga naman day, pastor, o niya? Bagos pagalagad, na membros committee, bagos pagalagad, na membro sa nominating committee, ikso na sayo na ba yun mo? Nga usay matakarunugon niya ang committee doon ay gitawag intense discussions. Na mga init kaayo nga mga paghahisgutan. Imembro na nimo siya. Niglingkod sa nominating committee. Unya kayong nominating committee pa yun, akong inominar sa Juan de la Cruz. Okay. Akong inominar si Pedro Santa Cruz, okay. Pagumana na, okay. Ingon ang chairman, doon na ba'y mga comment kang Juan de la Cruz? Igsoon, dili may no himunti gulang sa iglesia. Kaya ka ng asawa, maldita na. Ingon sa, dili na may si Pedro Cruz. Kaya ka na nga tao na may hungi-hunga na ay kabit. Ang bagong sa pagtuo nga nakalingkod rin siya, sa din komite, gapang libak. Nasabtan ko ninyo. Ang una-una sa bagos pagalagad, the babe in Christ, the newly born in faith, ngay mong gipalingkod mga kaigsunan, una-una niya na, unsa man yung mga tawhana diri, Mga himantayon man. Di niya masabtan nga gisiksik ang klase sa tao kay magagunit siya sa importante nga bulaton. Di ba na? Huna-huna niya, grabe na ni. Unya. Ako, honest to goodness lang ako. Na may uban mga kaigsunan. Nga wa pa eleksyon, ang tigulan sa iglesia nga gusto magper-elect, sige na magpamisita. Matinagdano na, istorya. Imong masabtan nga murag na ngampanya yun. Sa simbahan man matutag constituency meeting. Sa constituency meeting, di man malikayan, mga kaigsunan, na mapoy mga membro nato. Nga palihukon gani sila sa ilang magbubuhat, mulihok ba yapon?
text brigade dayon. Asa na assign dayon? Sikuan mo atong sa organizing committee, okay? Mapili ka ganing organizing committee, ang imog yung inominar nga mahimong membro sa nominating committee kana siya. Okay, ari na po. Ikaw nga membro sa nominating committee, ang imong inominar nga presidente si Kuan. Ang sekretary si Kuan. Ang treasurer si Kuan. Ikson, ayaw na lang ko ninyong istoryahe. Dili ni damgo, mga kaigsonan. Dili imagination. Sultian ko kamo. Sultian ko kamo. Kay naay mga membro sa iglesia nga mo pagamit sa ambisyon sa magbubuhat. Mo po'y mga panya. No? So karon sige mo na mo sa union. Ang organizing committee mo, okay, grouping. Kini, mo sa kagrupo. Grupo. Okay, area by area. Ang tanang ngalan sa delegado, isulat sa papel dahil lukoton. Lukoton. Dahil ibutang sa garapon. Uyogon. Okay. Muingon dahil, Chairman, okay, kada grupo magpili og duha ka membro sa organizing committee. Unya, kasi man linukot mga papel. Pag uyog, punit. Wala na. Ang napili nga organizing committee, wala nagsugo niya. Ha? Wala nagsugo. Mo may nakuha. Ha? Cast by lots. Yeah. So, ang organizing committee, wala na nagsugo. Paglingkod nila, wala nagsugo kung kinsay inominar nga nominating committee. Sa diha nga sila magnominar og nominating committee, ang namembro sa nominating committee, wala nagsugo og kinsay magpresidente, kinsay na treasurer, kinsay na sekretary. Dugay na nga debate. Kaya nga nung i-cast-lots ko, no? Unsa man ko niluto, no? Nanas Bible, na-cast-lots diya sa Bible. Morning, nga dili maayo ang bagos pag-alagad nga imembro nimo sa nominating committee. Dili maayo nga imo siyang himon nga tigulan sa iglesia kay bag-o pa. Naay gitawag intense discussion. Oh, naay mga bugat nga discussion da. Imong gibutang. Ang baby sa iglesia, the newly justified member of the church, is a babe in Christ. Because justification is the birth of a Christian life, mga kaigsunan. Manong pasidaan kini? Pasidaan sa tanang mga kaigsunan. Busa. Ako mag-ingon kaninyo. Nga kung adunay mga bag-o sa pag-alagad. Muna atong gitawag, bagong gibuhian sa bilangguan sa kalibutan. Handle with care. Amumahon nato sa tumang pagtagad. Kay sa matag karon og unya ang atong iglesia na ay madugang nga mga bagong membro sa atong iglesia, the newly baptized member. They are justified, newly justified, the babe in Christ. Ang ako din himaw kini. Kining mga bag-o sa pag-alagad, let us involve them in church activities but not heavy responsibilities. Nakuha ninyo ison? Let us involve them in church activities but do not give heavy responsibilities. Akong balikon. Magpili mo og opisyales sa iglesia, ayaw mo pagpili tungod kay siya sapian. Ayaw mo pagpili tungod kay siya taas o grado. Ayaw mo pagpili tungod kay dungganon siya sa pangatungdanan sa gawas. Piliya siya tungod kay siya espirituhanon nga pagkatao. Ngoni mga kaigsunan. So, ang mga pangulo sa iglesia, kinahanglan mag-amping sa ilang sinultian. Kaya na ay mga bagos pag-alagad. Madali na sila, mga kaigsoon nga mapandol. Madali na sila mahiubos. Tanawara.
Kastila na amang kong giwalihan. Pagkadaghang nabautismuhan, siguro mga 70 nabautismuhan. Sa unang Sabado, tindog dahil tigulan sa iglesia, mga kaigsunan, pasagdahan na ito ng mga sulti-sulti da sa gawas. Kay matod pa nila, ang nabautismuhan, mga gagmay pong isda. Naanang mga nagabautismuhan, asa man nilang bation? Mga man na istorya na sa gawas, nga kuno, mga bulinaw man yung atong nga kuha. Yung tao, naglingko ng, sa demi ani, o demi kwenta. Mag-amping mo sa inyong sinultian. Nga di mo makapangdol. Ha? Labi na sa amot-amot. Makaigsunan. Kung di mo mangamot, ayun lang mo, simba. Na kanang, bago dihas pag-alagad, kaya wa pa naman na amot-amot. O wala. Mag-amping mo sa inyong sinultian. Kinain mga baby sa pag-alagad. Makaigsunan. O ang mga membro kinahanglan mahigalaon sa tanan. Kini mao'y kulang nato sa sulod sa iglesia. Ang atong pagkamahigalaon kanang sinsiro na makighigala. Nga dito sa gawa sa iglesia, sa simbahan. Pag-abot sa mga bago na bautismo, istorya-istoryahon. Ya, kumusta man? Salamat nga ang imong papa, imong mama, gitugutan ka. Oy, abi ni mo, Brad, nagliso ba kayo? Sige lang, sige lang. Ato lang nang iampo. Mauna, mga kaigsoon. Di, kay mulingkod lang ta mga karans pag-alagad. Ha? Hangtod nagkakainanay, nagkaitos na, nangawala na ang bago na bautismuhan. Kay wa pa sila makasukad. Mga baby pa, wala pa'y bagang mga kaigsunan. Wala pa. Mao nga ang mga membro sa iglesia, gikinahanglan kita mahigalaon nga kanang tininuod nga paghihigala. Ha? Dayon kining bag-os pag-alagad, inanayon nato naturally, di nato biglaon. Nga mahimo na siyang tipik og kabahin sa atong iglesia. Hatagan nimo ginagmayng responsibilidad, no? Tingali kuyog-kuyog sa Bible study. Ha? Dalag Bible, hinay-hinay lang, hinay-hinay. In a natural way. Hangtod nga siya ma-assimilate into the brotherhood and sisterhood in the church. Ngano nga akong gipasantop yun ni, nga kita makigigala sa atong mga membro. Ngano? Tungod kay ang pakigigala, makatipig sa membro sa iglesia. Ang pakigigala, makatipig sa membro sa iglesia. Kining mga bag-o sa pag-alagad. Ha? Bag-ong namatarong. Nabulag na sila sa ilang mga karaan nga higala. Ha? Nabautismohan na sila. Wala, putol na ang ilang relasyon sa ilang higala. Pag anhi dinhi, o din nato na higalaon, luhi kayo sila. Wala na higala dito. Pagsulod nato diri sa simbahan, wala po higala. Masabay ba tayo? Nasayo ba mo kung unsa kasud ang mga tao na gagawa? So, tanawa. Ako rin kini ilustrasyon nga binaryo ba? Nabautismo ng palahubog. O na. Wala mo inom. Hibalo ka ang iyang barkada dito. Grabe na. Labaw pa na sa pagmagsuon. Mag-inom na sa latag na pulo katao o sa rebaso. Asa man mo makakitag tao mag-inom o sa rebaso. Abe? Kamu ba magpainom mo og Diyos o sa rebaso? Pero sa mga palahubog igsoon, ha? O sa katarong tuba ang giatubang o sa rebaso na. Ang tanang laway mga kaigsoon na adiha tanan. Imo na kasud. Imo na kasud. Pag panindog na mag-agbay ang mga hubog, mga tumba, silang da hubog. Pag pamakod silang duha. Hilabayan kasud mga kaigsoon. Ilang tinawganay kumpare kumadre. Grabe kasud. Karon nga nahimo na siya nga namatarong kay ni dawat kang Ginoos na putol ang relasyon sa kalibutan pag-abot sa iglesia, di pag yun mo higalaon, asa man si padong. Asa si padong. Mawagson, naay study nga gihimo. Si Mark Finley mo nagsulti nini. Ang usa ka study na gingon, ngang bagong nabautismuhan nga membro, kung dili makakita og suod nga higala sa sulod sa iglesia,
sulod sa unang 6 ka bulan, may tendensya nga mubalik siya sa iyang mga higala. Ang buti pasabot sa survey, nga niya ay bago ang membro sa iglesia. Bago. Sulod lang sa 6 ka bulan. Kung dili siya magkakita og suod nga higala sa sulod sa atong iglesia, mubalik na sa iyang karaan na higala. Muhawa siya sa atong iglesia. Dili tungod kay wala matagbaw sa atong doktrina. Nakasabot siya sa atong doktrina. Apan may undang sa pagsimba sa atong iglesia, tungod kay gibati ang atong iglesia, bugnaw pa sa freezer, mga kaigsunan. Walay pagtagad. Mga yamhangan pagyud, way trampas manulti, mga kaigsunan. Na? Maghisgot nga garig amot, supa kang usa, bag-o sa pagalagad. Muok-ok na sila, mga kaigsunan. Mo nga nagingon ko, it is not the doctrine that made them discontented. Di lang doktrina. Mo ilang giproblemahan, nakasabot sila. Hapan ang kabugnaw sa sulod sa atong iglesia. Ang pagkawalay pagtagad nga inigsoon. Ang walay nakikigala kanila, mo ni muabog kanila parayo sa atong iglesia. Akong tapuson. Akong gitawag, parable of a good pastor. Parable of a good pastor. Nag-revelation kami sa usana mo, kakaubanan nga pastor. Dito sakop sa Western Mindanao Conference. Mayo nga audience, Revelation Seminar. Mayo ang audience naman. Ang usa nga among audience, tag-iya sa gasoline station ang asawa. Kay sa laing lungsod, may gasoline station, ang bana mo nag-regular dito, diri ang asawa. Walay halos absent ang babae sa pagtambong. Among bisitahan dito pagkamaayo mo amuma. Among pangutanon mahitungod sa atong lison, iyag unit na tuhop ug nasabtan ang doktrina. So istorya na mo sa mong kaubanan. Murag, usani nga atong mabautismohan. Mayo mo tagad. In spite nga may kwarta, no? Mayo mo tagad. Mayo mo abi-abi. Muadto ka silang balay, makaisnak ka yun. Dahil mayo ka mo tagad, mundang siyang trabaho. Kay mo istorya yun. Pangutanon nimo sa atong mga leksyon, natuhog yun na niya. Natuhog yun na. Sa panahon nga amo nang gikuhaan og desisyon, paminawa. Di nun ang maong babae. Pastor, sa Revelation Seminar, wala gyud ko'y problema. Nalipay gani ako nga karon nakasabot ko unsay revelation. Nasabtan gyud ako. Nasabtan gyud ako unsa ang adlong igpapahulay. Nasabtan gyud ako unsa ang mahitungod sa pagkaon. Nasabtan ko na tanang pastor. Kuna unya ma'am, na may tayo bautismo, ugma. Malipay gyud ang Ginoo. Og kami sa malipay. Nga ikaw usa nga mudawat sa bautismo. Na pastor ako, bay ko nang gikonsiderahan. Kaya nakasabot mong gyud ko. Nakasabot gyud ko nga ang inyong mensahe mo gyud ang matuod. Sakop siya sa usa ka protestante nga simbahan. Pero dili lang sa kapastor. Sa among gihinahinay gyud istorya. Ma'am, ana, daghang pag-istorya. Basig na kay pangutana. Na pastor, wala man ko'y pangutana kay kasabot magyud ko. Labi na nga, naagoy tayo lison nga filapan. O kining lison ako man ang gina-review, nasabta yun na ako. Na ma'am, istorya ko na gyud ko. Usa pa magyoy nakulangan. Na pastor, dugay ko nang gipamalandong. Gahilak ba gyud ko. Di ko makaako mobiya sa among simbahan. Nga naman, ma'am. Ang among pastor, super kaayo nga tao. Pagka maayo na mayud kay nga tao, way libong. Maayo mo dala sa simbahan. Pastor yun ang iyang kinabuhi.
Maluoy magyud ko nga akong biyaan ang simbahan kay pagkabuutan sa among pastor. Sabi niyo mga kaigsoon na malandong ba gyud ko. Naiday mga tao nga atong mapugnan ang ilang pag-alagad sa sulod sa iglesia. Dili tungod sa doktrina, nakasabot na sila. Pero ato silang natipigan tungod kay membro sa iglesia, mga maayo na Kristohano. Gustong tanako, pulihan bitaw ka nang gingon nga, di ko makabiya kay pagkamaayo gyud sa among pastor. Gustong tanako, pulihan mo ingon, pastor, mubiya ko sa among simbahan. Gusto ko buti po na sa among simbahan kay pagkamaayo gyud ni Pastor Serrano. Hallelujah, mga kaigsoon. Hallelujah. Ayaw mo kalimot. Naay mga bag-os pag-alagad, mo na mga baby sa pag-alagad. O kini sila is newly justified. Bag-ong namatarong. Ampingin ninyo ang atong mga kaigsunan. Amumaha sila, aron inyo silang matipigan. O gunya magingon sila, daghang discouragement sa akong kinabuhi. Daghang mga kalisdanan nga akong nagyan. Pero di ko mubiya, nini nga simbahan. Kay pagkamaayo ang mga membro niya ng iglesia. Magampo kita mga kaigsunan. Salamat sa imong pahinumdum kanamo. Ginoo, tudloi kami sa pag-amuma sa mga bag-ong nahimugso sa pag-alagad sa among iglesia. Tudloi kami, O Diyos, kung saan na mo sila pag-amuma. Nga mo silang agakon, hangtod nga mahimong ligon sila sa pag-alagad. Nagampo ako, Diyos, alang sa tanang mga iglesia, ng tanang mga kaiglesiyahan, makakita ang mga bagong membro nga kaming nagauna sa pag-alagad. Ang himaya na Ginoos nagadanag sa among kinabuhi. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo, kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoos manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.